Now thanks be to God, who always lead us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. To the one, we are the aroma of death, leading to death. To the one, the aroma of life, leading to life. And who is sufficient for these things? For we are not as so many peddling the word of God, but as of sincerity, but as from God, we speak in the sight of God in Christ. Glory to God. Tayo po manalangin, Lord. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa iyong pag-ibig. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Salamat po sa pagkakataong ito. Thank you, Lord, for your presence in the midst of us, Panginoon. Thank you, Lord, for this day that we are worshiping. We are here gathered, Panginoon, in the name of Jesus to praise you. Lord, sa oras nito, kausapin mo po ang aming mga puso. Gamitin mo lamang po ang lingkod upang magpahayag ng salita. At ikaw lamang po ang aming marinig, ikaw ang aming mga pakinggan, ikaw ang aming makita, Panginoon, as we are listening, as we hear the word preached to us, Panginoon. Sa iyo po ang tagumpay ng gawain ito, Ama. Sa pangalan ni Jesus, tayo po lahat ang magsabi na Amen. Alam niyo, sabi ng Panginoon, the more na nakikita mo, the Lord, the day of the Lord is approaching, do not forsake the assembly of God. Lalo't nakikita mo ngayon na malapit na ang panahon na darating, ay huwag niyong kaliligtaan ang mga araw ng pagtitipon, ang araw ng linggo. Amen? And today, we continue, mga kapatid, na pag-usapan po natin ang itinuturo ng Panginoon sa atin about the rapture. The word rapture is a Latin word. Wala po yan sa Bible, mga kapatid, pero yung meaning niyan, it is a Latin word and it means to snatch out, to take away. Yeah, that is the rapture. So, rapture, mga kapatid, is nothing more but having our final inheritance. And what is our final inheritance? What is our final inheritance? Yung tayo, yung katawan po natin ay mapalitan ng brand new body, glorified body, katulad ng Panginoong Jesucristo. That is rapture. Amen? Rapture, yung mapalitan ka, yung magkaroon ka ng final inheritance. We are already saved. Amen? But we are, kumbaga tayo, yung spirito natin, mga kapatid, ay ligtas na, pero yung ating katawan, nakikita natin yung katawan natin ngayon, ay narito pa po tayo sa katawang lupa. Amen? At ito ay kailangang mabago. Yung final inheritance natin kasi, mga kapatid, yung tayo ay magkaroon ng katawang hindi nabubulok, hindi namamatay, hindi tumatanda, hindi nagkakasakit. You will be forever young and forever healthy with the Lord. Hallelujah. Ang marinig po natin, mga kapatid, rapture will happen, sabi nga, with a shout, with a voice of archangel, with the trumpet of God. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang rapture, mangyayari yan, maririnig natin yung tinig ng Diyos. Mismo, ang ating Panginoong Jesucristo ang tatawag sa iyo, come up here! Amen? Come up here. Yeah. And the moment you hear that, mga kapatid, come up here, the next thing you know, nandun ka na sa langit. Mga kapatid, in a twinkling of an eye, ano yan? Ganun po kabilis ang mangyayari ang rapture. Pag binago ka ng Panginoon, narinig mo yung tinig ng Diyos, narinig mo yung tawag ng Panginoon, the next thing you know, you are in heaven. You are with the Lord. Ito ay part ng teaching ng grace.
This is part of the teaching of grace. Amen? Sa Titus chapter 2 verse 11, kung bubuksan po natin, sabi po diyan mga kapatid, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Pansinin nyo yung salitang present age. We are in the present age. We are not in the future age. We are not in the past age. We are in the present age. So the Bible is referring to this present age, yung panahon po natin ngayon. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing. So looking for the blessed hope. So it is part of grace teaching na ituro sa tao to look for the blessed hope. Yung tingnan mo, yung blessed hope, yun ang tingnan natin, yun ang abangan natin. Hindi natin inaabangan yung kamatayan natin. Hindi natin inaabangan yung mga balita na mayroong lindol. Hindi natin inaabangan yung balita na magkakagera. Hindi natin inaabangan yung balita na ito na ang huling panahon. Hindi po. Ang inaabangan natin is our blessed hope. The appearing, the glorious appearing of our Lord Jesus Christ, of our great God and Savior, Jesus Christ. Yan po ang nababasa po natin dito. Looking for the blessed hope and glorious appearing. Ano ibig sabihin? Glorious appearing. Magpapakita, makikita natin ang Panginoon ng mukhaan. Amen? So it is part of grace teaching. It is part of grace teaching. Tingnan nyo, dalawang part po ito. Unang part ng grace teaching is denying ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present age. So, we don't believe in partial rapture. Magaling po tayo mga kapatid. Kung hindi po tayo maliligtas lahat, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang hindi po maliligtas ay yung buong mga hindi naniniwala. Sa English, mga unbelievers. Christians who are professing they are saved, professing they have eternal life, but actually, they were never saved. They did not receive. They are professor and not possessor. Profess, nagsasalita lang sila, pero hindi sila nagpo-possess. Hindi nila tinanggap yun. Sinasabi lang nila si Kristo, sinasabi nila ang Panginoon, pero hindi nila, never nilang tinanggap yun sa kanilang puso. They will not be raptured. Amen po. Hindi po sila mara-rapture. Amen. So I don't believe in partial rapture. If you are born again, you will go up. Amen. Kung ayaw niyong maniwala at hindi kayo naniniwala, mga kapatid, ang nangyayari sa inyo, you are robbing your blessed hope. Nawawala sa inyo yung pribilehyo na ito, yung bagay na ito na para sa iyo. Hindi mo alam, pero ito sana ay para sa iyo, but you don't believe it, you are robbing. Ikaw ang nag-aalis mo. Tayo naniniwala at nag-iisip dyan, mga kapatid, itong mga panahon natin ngayon, paano ang future natin, paano yung family natin, paano yung mga finances natin, mga kapatid, lahat ng yung mga kapatid. Tandaan niyo mga kapatid, itong henerasyon natin ngayon na sinasabi ko, itong henerasyon natin, last generation na ito mga kapatid, tayo po ang nakakita ng isang bansa na ipinanganak, isang araw lang, ang Israel. Tayo po ang nakakita kung paano ang Israel ngayon ay isa na bansa. They have come back as a nation in just one day. Against all odds, they become a nation. Amen po, kung titignan niyo sa Bible mga kapatid,
sila po yung tinutukoy na tingnan ninyo, masdan ninyo ang puno ng ulibo, the fig tree. Once na nakikita nyo namumunga na yan, nagdadahon na yan, once na nakikita niya yan, malapit na ang summer. Ganun din, nakikita natin namumunga ngayon ng Israel, tandaan ninyo, namumunga niya, dadating na po yung summer. Ano yung summer? Judgment. Amen? Amen. So, pag summer, ano nangyari? Malalanta. Yung mga sariwang dahon, malalanta, malalaglag. O, nakayo mo, pagkatapos ng dahon ng mga naliwa ng ganyan, sariwang-sariwa, biglang dadating ang summer, ayan, nalalanta na. Ganon din po ang bansang Israel. We are most likely, sa generation natin ngayon, itong panahon natin, mga kapatid, ang kasama sa makakakita ng pagbabalik ng Panginoon sa alapaap. So there are two phases of second coming. The first phase, mga kapatid, first phase of coming of Jesus Christ, hindi po lalapag yung paa niya sa lupa. Nandun lang po siya sa air. At doon po tayo tatawagin, come up here. At pag sinabi ng Panginoon, come up here, ang makakarinig doon, mga kapatid, it is very quick. Sabi niya, in a twinkling of an eye, sabi niya, behold, sa Revelation, behold, I come quickly. I come quickly. Ibig sabihin, in just a twinkling of an eye. Gumanon ka lang, andun ka lang. Nandiyan po tayo, mga kapatid. Kaya, sino makakarinig nito? Yung mga tao nakakabang. Yung naka-tune up. Naka-tune in. Lagi kang naka-tune in. Yung tune up, yung sa sasakyan yan. Ito, naka-tune in ka lagi. Amen? Hindi yung tutulog-tulog. Naka-tune in ka lagi. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? So, doon sa mga nagtuturo, mga kapatid, na tayo ay makakaranas ng tribulation, yung kapighatian, mga kapatid, hindi nila naintindihan na ang kapighatian ay 7 taon. This tribulation, mga kapatid, ito ay hinula ni Daniel at ito ay inihayag kay Prophet Daniel ni Angel Gabriel sa aklat ng Daniel. Yan, mga kapatid, in the last part of the book of Daniel, itong 7 years ay tinawag po itong time of Jacob's trouble. 7 years. Dito ko, 7 years, time of Jacob's trouble o Great Tribulation. Great Tribulation. Narinig na po natin yan. Di po ba, mga kapatid? Amen? And it is called the day of God's wrath. The day of God's wrath or the day of the Lord. Ito yung araw ng ating Panginoon. The day of God's wrath. Yung puot ng Diyos. Ito yung araw. No? Tribulation. Amen po? So, pero, sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 9 and 10, titingnan natin, ang sabi dito, si Paul ang nagsulat po nito, mga kapatid, ang sabi dito, for they themselves declare concerning us, sa Tagalog ko na lang babasahin. Sa 1 Thessalonians chapter 1, may Bible po ba kayo, mga kapatid? Mabuti naman. Kasi kung wala kang Bible, hindi nyo mababasa yan. Sa chapter 1, verse 9. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung papaano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Everybody say amen. Amen. Maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. So, noon pa man, mga kapatid, ay itinuturo na yung paghihintay ng anak mula sa langit. Noon pa man. Hindi natin hinihintay yung kamatayan natin, yung pagtanda natin. Ang hinihintay, yung pagbabalik ng anak mula sa langit. Hinihintay. Tutuloy yung binabasa ko, mga kapatid, ha? Ito'y sino? Si Jesus, na muli niyang binuhay, na siya rin nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Amen. Ano yung puot ng Diyos? The wrath
of God. That is the 7 years tribulation. Oh, amen po. Yung hinihintay natin, siya daw ang nagliligtas o magliligtas sa atin doon sa puot ng Diyos. Everybody say, Amen. Amen. So, yung sinasabi niya na maghintay tayo sa anak ng Diyos na siyang nabuhay mula sa patay, tama? Sabi niya, ito'y si Jesus na muli niyang binuhay. O, di ba? Sino po ba yung namatay nung 2,000 years ago? Di ba ang ating Panginoon Kristo? So, namatay siya. Pero babalik siya. O, liwanag po ba? Ngayon lang natin ito maririnig ngayon, mga kapatid, na si Jesus na namatay ay babalik. O, at hindi po ito babalik na kung hindi natin alam. Ngayon, itinuturo sa church, mga kapatid, hintayin natin yung pagbabalik ng anak mula sa langit. Oh, amen? Siya yung si Jesus na binuhay mula sa patay at siya rin ang nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Everybody say amen. Amen. So, those 7 years yung 7 years na yun ay tinatawag ng the day of God's wrath, o araw ng puot ng Diyos. Hindi po ito white throne judgment, mga kapatid. Okay po ba? Ang sabihin, iligtas kayo sa white throne judgment, hindi po. Mga buhay na tao po ito na parurusahan ng Diyos. Yung mga taong nabubuhay ngayon, may kamatayan. Kasi ang tawag dito ay the day of God's wrath, na ang Diyos, mga kapatid, ay ibubuhos niya yung kanyang galit doon sa mga lawlessness, yung gumagawa ng walang pakundangan ng paglabag sa harapan ng Diyos, mga tao na sumira ng kanilang tipan sa Diyos. No, may tipan sila sa Diyos, pero sinira nila sila yun, parurusahan ng Panginoon. Hindi, alam niyo, walang hindi parurusahan ang Diyos, mga kapatid. At mangyayari po yun sa tribulation period, the 7 years tribulation. At sino pa? Yung mga taong ng api o nanakit, lumaban sa bansang Israel. Naalala niyo, mga kapatid, 1948, bumalik sila, nagkaroon sila ng pasarinlan noong 1948. 1948 yung Israel, naging isang bansa po sila. Pero ang bansang Israel, 2,000 years ago, dati na po silang isang bansa. But dahil sa nireject nila ang Panginoong Jesucristo, anong sabi ng Panginoon sa kanila? O Jerusalem, Jerusalem, you who have killed the prophets and stones those who were sent to you. Sabi niya, how often I wanted to gather your chick as a mother hen gathers her children under his wings, but you are not willing. See, sabi niya, see, your house is left to you desolate. See your house. Your house, ang sabi ng Panginoon, na dati, yung sinasabi niyang your house is my Father's house. Dati yung bahay niyo ay bahay ng Diyos, pero dahil ni-reject niyo ang Diyos, ang sabi ng Panginoon, yung bahay niyo. Hindi na sinabing yung bahay ng aking Ama. Naman niyo po ba, mga kapatid? Kapag ginawa natin siya ang Diyos ng buhay natin, ng pamilya natin, yung pamilya natin, pamilya ng Diyos. Pero once na ni-reject mo, katulad nila, ni-reject nila ang Panginoon Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, yung bahay nyo, hindi na niya bahay, yung bahay nyo ay iiwan sa inyo wasak. 21-24 ng Luke. O, simulan ko sa verse 20. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe to those
who are pregnant and to those who are nursing babies in those days, for there will be great distress in the land and wrath upon these people. Verse 24, and they will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations, and Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Dito po tayo mga kapatid. Dahil sa nireject nila ang Panginoon Kristo, sabi ng Panginoon, yung bahay nyo ay iiwan sa inyong wasak. Doon sinabi ng Panginoon, sabi niya, nakikita nyo yung mga building na yan, yung mga templo na yan, na inayusan nyo, pinaganda nyo, sabi niya, walang matitira yan na bato sa ibabaw ng kapwa niya bato. Yun ang sabi ng Panginoon. Then, ano nangyari mga kapatid? Sinabi pa ng Panginoon ng mga palatandaan. Kaya nagtanong sila ng tanong na sabi niya, Lord, kailan po mangyayari yun? Diba? Sabi niya, kailan po mangyayari yun? Alam niyo kung kailan nangyayari yun? Na yung bato na yun ay walang natira sa ibabaw ng kapwa bato. Si Jesus Christ, alam niyo kung kailan siya namatay? Anong year? Namatay ang Panginoon mga kapatid, year 70 AD. Amen? So, yung sinasabi ng Panginoon na sabi niya, walang matitira dyan na bato sa ibabaw ng kapwa bato, nangyari po 40 years after the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. 40 years ang lumipas. Ibig sabihin, ang bansang Israel, nung namatay ang Panginoon sa Kristo, mga kapatid, binigyan pa rin sila ng chance para magbago. Nakanya ko? No? Binigyan pa rin sila ng chance na magbalik loob sa Diyos, pero hindi po sila nagbalik loob sa Diyos. Kaya nga, 30 AD, pagdating ng 70 AD, mga kapatid, lumusog po ang Roman, binasak ang Jerusalem, binasak ang templo, at sinunog, walang natirang bato sa ibabaw ng kapwa niya bato. Amen? Amen? At anong nangyari mga kapatid? Yung bansang Israel, yung mga tao, kinuha si General Titus, the general of the Roman Legion. Hinuli lahat ng mga Hudyo, mga kapatid, at ginawang captives sa lahat ng bansa. So they were, nagkalat po sila sa lahat ng sulok ng daigdig ang lahat ng mga Hudyo. Nagkalat po sila. At ang sabi ng Panginoon dito mga kapatid, they will be trampled. They will be under the feet of the Gentiles until the times of the Gentiles. Yun yung sinasabi doon. Nakuha niyo po mga kapatid? So for 2,000 years mga kapatid, ang bansang Israel, they were under the feet of the Gentiles. They were under the... Nakukuha mo ba natin mga kapatid? Amen? So sabi dito, ulitin ko, verse 24, and they will fall by the edge of the sword and be led captive into all nations. Or they will be led away captive into all nations. Kaya nagkalat ang mga Hudyo sa lahat ng sulok ng daigdig. At ano po nangyari sa Jerusalem? Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Hanggat dumating yung ma-fulfill na ang mga, sa Tagalog, pakalasa, the times of the Gentiles are fulfilled, na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Gentiles. So kaya nga mga kapatid, ang mga Hudyo, mga kapatid, ay naglingkod sila doon sa mga iba't ibang bansa, sa malaking bansa. And in 1948, na ibalik sila sa pagiging bansa nila, 1948 mga kapatid, at simula ng 1948, bumalik na po yung mga nagkalat ng mga Hudyo doon sa Israel. Maliwan po ba mga kapatid? At yun ang sinasabi, yun ang nakita po natin na bumalik. After 2,000 years, mga kapatid, ay naibalik ang bansang Israel sa sarili niyang bayan o sa sarili niyang lupa, yung lupang pangako, na ibalik po sila. Kasi yung lupang Israel na yan, yan po ang land of promise, Canaan. Nabura po sila dyan. Ngayon, bumalik sila noong
48. Oh, liwanag po. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. So this is history. Itong papakinggan po natin ngayon mga kapatid kung titingnan natin. Kaya ito, kitang-kita natin na ito yung mga tayo, henerasyon natin, na ibinalik sila ng Panginoon. Ngayon natin makikita yung pangako ng Diyos na mangyayari sa kanila. Bakit? Sapagkat kung iisipin niyo mga kapatid, sa nakalipas na 100 taon, hindi pa po ipinanganak ang Israel, di ba? Nakalipas sa 100 taon. Kumbaga, tayo, sino pinakamatanda sa atin dito? 70 years ago, sino nung buhay sa atin? O, si Pastor Anita lang, di ba? Tayo, wala pa. 100 years ago, sino nung buhay sa atin? Wala pa, di ba? Amen? So, 100 years ago, hindi pa pinanganak ang Israel. Amen? Pero, pinapangaral na maghintay sila sa pagbabalik ng Panginoon. Why? Bakit hindi nakabalik ang Panginoon? Bakit hindi pa bumabalik? Hindi nangyari yun sa kanila na bumalik ang Panginoon. It is because it is not possible for the Antichrist to sign a peace treaty with Israel because wala pa pong Israel. Nakuha niyo po ba? Kanino makikipag-sign yung Antichrist? Hindi ba pinapanganak ang Israel? Pero in 1948, ipinanganak na po. So, anytime now, mga kapatid, pwedeng maganap ang signing of peace treaty. And that peace treaty is signing for 7 years tribulation. 7 years peace. Pero manluloko, mandadaya yung Antichrist, mga kapatid, 7 years peace. Pero pagdating sa kalagitnaan, yun yung 3.5 years, magluloko siya, bibitawan niya, ititigil niya yung mga pagsamba. Titigil niya yung mga... Katulad ngayon, mga kapatid, nangyayari po ngayon ang Sabat sa Hudyo. Ino-observe po nila ngayon ang Sabat doon sa Israel ngayon. Di ba, nakita niyo yung Temple Mount doon na tinatayo nila? O, at hindi ko alam, pero it is sign, mga kapatid, na kung titingnan niyo yan, na nalalapit na, lalong lumalapit tayo doon sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Because rapture will happen before the start of 7 years tribulation. And Jesus will come again after the 7 years tribulation. We are not waiting for the second coming. We are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ in the air. Amen. And He's coming back for the church. Second coming, Jesus Christ is coming back with the church. Amen. Second coming is Jesus Christ coming back with the church. Rapture, Jesus Christ is coming back for the church. And mind us, mga kapatid, Jesus Christ, our Lord, is our bridegroom. And the church is the bride. Ililigtas ng bridegroom yung kanyang bride. You are the bride. And Jesus Christ is our bridegroom. Kaya mayroong kasalang magaganap sa langit. Amen? That is 7 years. Ang tawag po doon, mga kapatid, is the marriage of the Lamb. Doon sa langit. And then after the 7 years, nandito sa baba, naghihirap sila, tayo doon nagsasaya, mga kapatid, after 7 years, that is, He will come again with the church. And Jesus Christ will rule on earth 1,000 years. Ang tawag doon, 1 millennium. At tatanungin niyo kung ano tayo doon, mga kapatid, ano yun? We are already raptured. Anong raptured? You have the final inheritance, the brand new body. Yung day of God's wrath is none other, ito po yung pag-pour o pagbubuhos ng Panginoon ng kanyang galit dito sa lupa. Sa lahat ng tao, mga kapatid. No, lahat ng nasyon, parurusahan ng Panginoon yan. Amen. At ang sabi ng Panginoon, sinulatan ng Panginoon yung mga Kristiyano. Same book, 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. For God did not appoint us to wrath. Ayun. Did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Okay tayo, binanggit yung salvation dito. Tama mo ba, mga kapatid?
Amen. Yung salvation dito, hindi ito yung salvation na maging born again ka. Hindi, born again na po tayo. Ang tinutukoy dito na salvation, mga kapatid, is the salvation of our body. Hindi tayo kasama doon sa wrath to come. Kasi yung wrath to come, pahihirapan ang lahat ng tao. Nakuha mo mga kapatid, pahihirapan lahat ng tao. Marami po ang mamamatay. Maraming mamamatay ng ganun-ganun lang. Dahil hindi sila naniwala na babalik ang Panginoong Jesucristo. Hindi sila naniwala na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay yung ikaw ay magkaroon ng final inheritance. Magkaroon ka ng katawang panlangit. Amen. And it is the part of the preaching of the gospel of grace. Yung wrath na tinutukoy dito, alam natin, hindi ito yung condemnation, mga kapatid. Hindi ito yung para iligtas ka sa impyerno. Hindi po. Meron na po tayo yan. Okay po ba? Yung ligtas na tayo. Meron na tayo eternal life. Meron na tayo yan. Pero yung iligtas ka sa puot ng Diyos, mangyari po yun pagdating ng 7 years tribulation. Sabi niya, hindi tayo tinawag para doon. Tinawag tayo para iligtas doon. Kaya ang Panginoon babalik bago dumating ang 7 years o bago mag-start ang 7 years tribulation. Amen. And this is, ang tawag dito, our blessed hope. And looking for the blessed hope, the glorious appearing of our Lord, of our great God and Savior, Jesus Christ. Yung pag-asa natin, nabubuhay po ba? Yung pag-asa natin sa Panginoon, nabubuhay po ba ngayong kapatid? Yung pag-asa pala tayo. You have hope, bro. O, bakit? Bakit may hope ka? Kasi yung itsura natin ngayon, matatanda na tayo. Iba sa atin, matanda na. Kayo lang pala, ako hindi. Ha? Mga kapatid, yung mukha niya, hindi niya ang mukha mo. Kung ikaw kulubot na ngayon, pagdating ng Panginoon, mga kapatid, nagmumukha tayong bata dahil walang matanda sa langit. Lahat doon, puro bata. Glorious body. Brand new body. Never go old or never sick, never die. You will forever young and healthy with the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, ang tinutukoy dyan, mga kapatid, yung sinasabi dyan na kaligtasan ay walang iba yung para sa ating katawan. The salvation of our new bodies. Yung magkaroon tayo ng katawang panlangit. Ayun po, kagaya sa Romans, nabasahin niyo po sa Romans chapter 8. 23. Yan, 23. Bakit? Anong ibig sabihin palalayain tayo sa ating katawan? Kasi itong katawan natin nabubulok eh. Palalayain tayo dito. Di ba? Tingnan nyo, habang tumatanda ka, lalo kang nagiging conscious sa itsura mo. Habang yung mga tumatanda ko kapatid, gusto magpambata. Di ba? Amen? O, di, alipin sila nung gano'n, yung isip nila, tanda na ako. Tanda na, ganito na talaga ang buhay. Namumroblema na mga kapatid. Sabi niya, palalayain ka na niya sa katawan mo. That is the redemption of your body. Yun yung tinutukoy dito. Hindi na po tayo. Kasi nga, intindihin niyo mga kapatid mga kapatid second coming, in rapture, mga kapatid, is Jesus Christ is coming back for the church, for His bride. He is the bridegroom and we are His bride. Para doon sa church. Amen? So, ibig sabihin, rapture is nothing more than having a brand new body. Amen po? Maririnig mo yung tinig ng Diyos, hindi maririnig niya sa libutan. Ikaw lang makakarinig niya because it is very quick. In a twinkling of an eye. Gumano ka lang, nandun ka na sa langit. Amen. Praise God. So, ilan sa atin ngayon ang alam niyan na yan ay mangyayari sa atin? Ilan ang may alam? Baka ang alam mo, mamamatay ka, tatanda ka. Sabi ng Panginoon, wait for the coming. Look for the coming, not for your death, not for judgment, but for the coming of our Lord Jesus Christ. Great God. The same book. Habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ito ang sabi ni Paul. The same book, chapter 4,
Basahin natin, verse 13. Verse Thessalonian. But I do not want you to be ignorant. Say, ignorant. Ignorant. Alam niyo mo ba yung pagiging ignorant? Ano yung ignorant? Oh, ignorante. Di ba? Ano yan? Ha? sabi ni Pablo, I don't want you to be ignorant. Pag sinabi ng Panginoon na I don't want you to be ignorant, mga kapatid, don't be ignorant. Tama ba? Pag sinabi ng Panginoon, huwag kang maging ignorante, huwag kang maging ignorante. Alamin mo kung ano totoo. Oh, uninformed. Pero ito, sa New King James, ignorant. Even in King James, Old King James, sabi niya, I don't want you to be ignorant. Oh, di ba? So, whenever the Holy Spirit says He doesn't want us to be ignorant, don't be ignorant. Amen. So, sabi niya, I don't want you to be ignorant concerning those who are fallen asleep. I don't want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. Lest you sorrow or others who have no hope. Ulitin ko, don't be ignorant, brethren. So don't be ignorant, ha? Concerning those who have fallen asleep. The word fallen asleep is a term for believers. It's not a term for unbelievers. Fallen asleep. Yung iba hindi maniniwala, but it is a term used for believers. We don't die because Jesus has conquered death. And the sting of death is gone. Pero habang tayo naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, habang tayo naghihintay sa Panginoong Jesucristo, mangyayari na meron diyang papanaw. Tama? Tama po ba, mga kapatid? Papanaw siya, mawawala siya, mga kapatid. At, siyempre, sabi ng Panginoon, ano ba ang sabi ni Paul? Babalik ang Panginoon eh. Dadatnan tayo ng Panginoon. Pero habang tayo naghihintay, meron pumapanaw. Wala mo mga tunga natin. Pero yung pumapanaw na yun, they are just sleep. Fallen, sleep. Ang tawag ni Paul yun is fallen, sleep, hindi patay. They have fallen asleep because we don't die. Because Jesus Christ conquered death. Amen? So, ano nangyari? Kung mamatay yung iba, at sabi ni Pablo, akala ko ba, dadating ang Panginoon, tayo buhay pa. So si Pablo, naroon sa kanilang kalagitnaan. Wala silang, alam niyo po mga kapatid, itong Thessalonian pa lang, ay 3 weeks lang si Pablo dito sa Thessalonian. 3 weeks lang. At doon sa 3 weeks na yon, alam niyo kung ano tinuro niya? Rapture. Wala kayo po. For 3 weeks, anong dapat malaman ng tao? Tinuro niya yung rapture eh. Kayo po mga kapatid. Amen? Kaya sila, umaasa sila, at nagtatanong sila mga kapatid. So 3 weeks, nalaman nila na yung sinasabi dito, kasi nagtataka sila, ang sabi nila, babalik ang Panginoon. Paano yan? Hindi pa bumabalik ang Panginoon, pero may pumanaw na eh. May pumanaw na. Ang tawag naman ni Paul doon sa mga pumanaw is, they are fallen asleep. Ano po mga kapatid? Amen? So, nag-aaral sa, anong mangyayari sa kanila? Pumanaw na sila eh. Amen? So, sumulat si Paul ng itong Thessalonian na to, sinulat niya itong mga kapatid, at ang sabi niya dito, sa verse 14, for if we believe that Jesus died, ulitin ko na lang sa verse 13, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others asleep, who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring him those who sleep in Jesus. Okay. So, ibig sabihin, yung mga kumanaw na mga kapatid, kung naniniwala siya na naparito ang Panginoon, siya yung namatay at muling nabuhay, mga kapatid,
naniniwala sila ay mabubuhay na maguli sa pagbabalik ng Panginoon. Oh, wala na po ba? So hindi sila mamamatay, kundi pagbabalik ng Panginoon sila. Kaya the following verse, ito ang sinabi ni Paul sa verse 15, "For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep." So, sino ang concern ni Paul? Sabi niya, tayong mga buhay pa, yung mga, sabi niya, "For we who are alive and remain until the coming of the Lord." Diba? We shall not precede those who have fallen asleep. Hindi tayo mauna doon sa mga na pumanaw na sa atin. Hindi tayo mauna. Ano yung sabihin ng Panginoon? Ikaw doon mga kapatid. Sila muna ang bubuhayin bago. Tayo buhay na tayo mga kapatid. Eh. Tama ba? Ano gagawin sa atin ng Panginoon? Tayo ay bibigyan ng bagong katawan. Hindi ka na mamamatay mga kapatid kasi buhay ka na nga eh. Ang ibibigay sa iyo, kaya nga rapture, is for you to have your final inheritance. Magkakaroon ka ng bagong katawan. The moment you hear the voice of God, mga kapatid, na sabi, "Come up here," the next thing you know, nandun ka sa langit, you have a brand new body, you have a glorified body. You will never die, you will never be sick, you will never grow old anymore. And you will be forever with the Lord. Amen. Bubuhayin muna sila. At tayo na buhay, susunod, nandun sila, magkikita-kita. Amen. Yan ang reunion. Hallelujah. "For this we say to you by the word of the Lord." Pag sinabing, "For this we say to you by the word of the Lord," ibig sabihin, about this rapture, kapag binabanggit ni Pablo itong rapture, tungkol sa rapture, hindi po ito katang-isip. Hindi ito parang invento. Kundi sabi niya, it is by the word of the Lord. Pinanggap ito ni Pablo mula sa Panginoon. It is by the word of the Lord. Amen po ba mga kapatid? At ang sabi dito ng Panginoon, "We who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep." Hindi tayo mauuna doon sa mga pumanaw na. Tuloy natin sa verse 16, "For the Lord Himself." Oh, dito tayo mga kapatid. Pwede naman sabihin na, "For the Lord." Pero sabi niya, "For the Lord Himself." The Lord Himself. Alam niyo po ba sa Bible mga kapatid kung ilang beses tinanggit yung Himself na tinutukoy ang ating Panginoon sa Kristo? Sino ang nagdala ng kasalanan natin? The Lord Himself. Tingnan niyo sa chapter 8 verse 17 ng Matthew. Pakibasa po. The Lord Himself. So, the Lord Himself. Very personal mga kapatid. Kung paano took our sickness and disease Himself. Himself took your sickness and disease Himself. Alam niyo po ba mga kapatid, si Jesus Christ namatay sa krus, hindi lang dahil sa kasalanan. Because He took by Himself sickness and disease. He took in Himself. Hindi lang po kasalanan ng kinuha ng Panginoon sa atin, kundi yung mga sakit at karamdaman po natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, by His stripes, we are healed. The Lord Himself. Okay, nasabi dito ni Paul, the Lord Himself will descend from heaven. Bababa mula sa langit. O, sa Tagalog po yan, di po ba? O, but this is English. Sabi niya, wala. Teka. Sana yun? Nasaan na po yun? For the Lord Himself will descend from heaven with a shout. Kaya sabi sa inyo, may boses eh. With a shout. Anong shout niya? Come up! With a shout of the voice of archangel. With the voice of an archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Yung namatay kay Kristo, siya ang unang babangon. Siya ang unang mabubuhay. Verse 17, then we
who are alive and remain. Then we who are alive and remain. Kaya may babalik ang Panginoon dito. May mga buhay pa. Amen. Habang tayo naghihintay ngayon, we who are alive and remain. Ano sabi? Shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord. To meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. And thus we shall always be with the Lord. Lagi mo na kasama ang Panginoon. Hallelujah. Amen? So the rapture, mga kapatid, is such that He comes, dadating ang Panginoon, na ang sanlibutan, kahit kailan, hindi nila ito alam. Alam ba tayo mga kapatid? Alam ba natin, alam ng kapitbahay, hindi nila alam yun. Because the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of our angel, with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive. So, it is up for you. You must be alive and remain before the coming of Jesus Christ. But if not, kung pumanaw ka man, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sila ang unang buhay. Those who believe, they will rise again. Bubuhayin din sila ng Panginoon. Ay mga kamag-anak natin, na alam natin na nanumpalataya, born again, mga kapatid, nakakilala sa Panginoon, they will rise. Diba? Say amen? So, hindi ito alam. Maririnig natin yung tinig ng Diyos, ng tinig niya, come up here. Sabi dito, at ito ay dahil sa mangyayari ito in the twinkling of an eye. Hindi ito yung parang bang, gera na. Di ba, gano'n? Parang lang sino? Hindi. Mabilis lang. Come up here! In the twinkling of an eye. Di ba nung kapag? Di ba? Napapagano tayo pag tinawag ka? Pastor eh! Ito ka tumingin. Wala. Ang bakit sila? Wala makakalam. In the twinkling of an eye. Wala dyan yung lilipad tayo. Hindi. Oo, lilipad. Baka mamul. Ano lang yun? Parang ano lang yun? Illustration lang yun, mga kapatid. Pero hindi ko gano'n. Ang sabi sa Bible, in a twinkling of an eye. Hindi ka naman mamasyal dito sa lupa, mga kapatid. Binago na ako, pasyal-pasyal ka. Hindi. In a twinkling of an eye. Hindi mo na. Di ba, sige? So, anong pag-uusapan ng mundo pag wala na tayo? Dahil hindi naman nila alam eh. Bigla tayo nawala. Kinuha ng UFO. Bakit? Eh, dami palabas eh. Puro UFO. May pupunta ng Mars, pupunta ng ganun. Kung saan pupunta. Eh, sino ba may likha ng universe? Di ba, Diyos? He's the God of the universe. Ang daming, sa huling araw, ang daming mga, isipin nyo dito mga kapatid, yung mga kwentong ganun. Mga intelligent people po yun. Pero they don't believe in the coming of our Lord Jesus Christ. They believe in UFO rather than believe in the coming of our Lord Jesus Christ. Mas naniniwala sila sa UFO kaysa doon sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Look what happened in our world today. Matalino yan. Magaling yan. Gumagawa ng movie. Ang mahal ng movie yan. Patok sa pakilya. Para ano? Para i-prepare ng tao. Pag may nawala sa church, nawala kasi ganito. Inuha na ni Lord. Sabi niya, UFO yun. Mahal kayo. Mag-UFO kayo. Pero kami, hindi kami sa UFO. So, UFO mga kapatid. Amen? So, napakabilis po niyan mga kapatid. Kaya walang nakakalam. Rapture will happen so fast that only those who are saved will be attuned
to feel. Ikaw lang ang makakaramdam nito. Alam niyo ba, kayo ba nararamdaman niyo ngayon? Naisip niyo ba kayo? Nararamdaman niyo ngayon? Minsan man lang dumating sa inyo, nararamdaman niyo, mabalik ka na ba? No? Dumating ka na. Nararamdaman niyo po ba yun? Oo, di ba? Siguro mamaya, pastor. Bakit? Ako nararamdaman ko yun. Diba, ito na dapat? Dapat yung bumalik na. Di ba, no? Ngayon, okay. Ito ang sitwasyon sa buhay ko. Oh, kung hindi mo siya bumalik, mga kapatid, at least you have hope. Nandiyan ka Panginoon. Hindi ka man bumalik, pero ang Spirit ng Panginoon nasa iyo. At siya ang gagawa sa buhay mo. Siya ang tutulong sa iyo, siya magpo-provide sa iyo, siya ang magsusupply ng pangailangan mo, siya magpo-protect sa iyo, siya magbibigay sa iyo ng wisdom para ma-overcome mo kung anong sitwasyon mo ngayon sa buhay mo. Amen. It is God Himself. It's the Lord Himself. Hindi na, Lord. Hindi, the Lord Himself. Siya talaga. Kaya sasabihin mo, hindi, baka hindi si Lord yun. The Lord Himself. Pwede mo sabihin the Lord eh. Hindi, the Lord Himself. Himself. Sinabing Himself, literal, physical, babalis siya. Makikita mo siya ng mukha. Everybody say amen. Amen. Praise God. So, katulad na yung sinasabi ko nung linggo, mga kapatid, no? Ganyan kabilis. Pag nakita natin, pag naramdaman natin, nandiyan yung magnet, parang may pigilan sa taas. Parang paper clip, di ba? Pag dumaan sa yung magnet, sino na tumataas agad? Yung paper clip. Yung paper, hindi, naiwan. Yung plastic clip, ay hindi rin. Yung mga kunyari clip, di ba? Pag sinabi kong clip, yung mga board again. Tama po ba mga kapatid? Kapag nandiyan yung magnet, diretso ka doon. Pero kung ikaw ay born again na plastic, di ba? Paano ka clip ka o bakit tayo? Hindi ka clip eh. Okay mo po? Imitation. Imitation pa lang. So, tingnan natin ito mga kapatid. May naniniwala na sabi nila, ang maliligtas yung mga tapat. Tapat lang. Diba? Sabi niya, ikaw ba naniniwala sa rapture? Yes. At sino ang maliligtas? Siyempre, yung tapat. Yung mga tapat lang. Naniniwala ka bang tapat ka? Diba? Payo ba kayo yung mga tapat ang maligtas? Sino dito ba yan? Yung mga tapat lang. May nagsasabi talaga rin yun, yung mga tapat lang. Yung tapat ko, talaga nagiging ko sa Diyos. Tapat sila. Faithful, those who are faithful. Ang totoo mga kapatid, walang sinabi sa Bible na those who are faithful, the Lord will descend to them. No? They will be caught up. Sabi niya, we who are alive and remain will be caught up. Tingnan nyo 2 times binanggit. We who are alive and remain will not receive those who are fallen asleep. Hindi ninulit niya ulit. We who are alive and remain will be caught up. Yung isa, we will not receive. Hindi tayo mauna. Yung pangalawang binanggit niya, we who are alive and remain, sabi niya, we will be caught up together in heaven to meet them in the air. And we shall be with the Lord forever. Amen po? Walang sinabi doon, we who are faithful. Hindi po. Nakuha niyo po? Kasi alam niyo po mga kapatid yung nagsasabing faithful. Mga wrong yung mga overcomer. Yung mga may pinagdaanan na nagtagumpay sila, overcomer. Yung mga devote talaga, linggo-linggo nagsisimba. Hindi po yun mga kapatid. We who are alive and remain. Yung nabubuhay ka, alam mo, sa Panginoon buhay ka. Pagbabalik ng Panginoon. At itong mga nagsasabing yung tapat lang mga kapatid, itong teaching na ito ay born of pride. Born out of pride. Naniniwala sila, kasama sila sa faithful na makakasama sa rapture. At hindi makakasama because hindi sila tapat. Pride.
Nakaw niyo po. Amen po ba mga kapatid? Amen. Yung teaching ngayon, iwasan natin yung mga kapatid na tayo tapat o talaga, tapat ka. Pride, di ba? Proud sila sa kukumpir sa'yo. Ito, hindi maliit ito. Ang absent. Ako. Proud ka. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Born out of pride. Sabihin sa'yo, paano naman yung Matthew chapter 25, yung 10 virgins? Di ba? Sabi doon, yung 10 virgins. Bakit may 10 virgins? Sabi niya, yung 5 ay natira. Yung 5 lumabas, hindi nakasama. Kasi, ano yun? Tapat yun eh. Tapat yung 5, di ba? 10 virgins sila. Oh. Yung oil nila, kompleto, di ba? Tapos yung isa, yung 5, hindi naman kompleto. Kaya nung dumating ang Panginoon, sumigaw, pero sigaw, sabi niya, narito na ang ikakasal. Yung bridegroom, narito na. Ay sabi, takuhan yung mga kulang-kulang mga kapatid yung ilan. Pero, depende, yung amin lang to. Lumabas sila. Paglabas nila, saka bumalik. Binukasan ang gate mga kapatid, pumasok yung bridegroom, at sino dinagnan? Yung 5. Sabi nila, yun yung tapat. Tandaan niyo mga kapatid, ang book of Matthew were written for the Jews. Tama? So, ang tinutukoy doon, una-una, it was written for the Jews, not for the church. At yung 10 virgins, mga kapatid, ay hindi po yun bride. Kaya natin eh. Ano sila? Sila po yung abay. Sila yung nag-a-accompany. Di ba yung abay? Ito yung kakasal, yung mga abay, yun ang laging nandun sa likod ng babaeng ikakasal. So sila yung 10 virgins. Nakuha niyo po. Kaya nga, kung titingnan nyo, doon sa Matthew chapter 25, hanapin nyo doon yung bride. Kung binanggit, wala po. Why? Because it is already rapture. Amen. Wala sa roon. Rapture na eh. Kasama na ng lalaki, yung kanyang bride. Yun yung second coming. Kasi ang Israel, babalik ang Panginoon sa kanila with the church after the great 7 years tribulation. Kasama yung church. Sino nag-accompany sa atin sa Panginoon? Yung Israel. Sila yung abay. Ako yung mga kapatid, abay sila eh. Naging abay sila. Kasi hindi nila tinanggap ang Panginoon. Tayo tumanggap. Tayo. Sabi ng Panginoon sa, parang ganito mga kapatid, sabi sa Israel, ikaw gusto ko mapangasawa. Yung nga, hindi kita kilala. Dinipat ng Panginoon sa Gentile. Gusto kita makasawa. Yes Lord, yes Lord. Baka niyo po? Sino naging abay? Ikaw ang bridegroom. Ano? Yung abay? Yung best bridesmaid. Yung bridesmaid. You will be the bridesmaid. Yung bridesmaid po yun. Bridesmaid ka na lang. Kami ngayon ikakasal. Pero babalik ang Panginoon para sa kanila. With the church. Palapakan natin ang Panginoon. Ang matitira dyan ay yung mga Hudyo lang. Sila lang ang matitira doon. At sila lang ang maaring maligtas. Maliban doon sa mga tao na hindi nagpakamatay mga kapatid kundi tinanggap nila na papatatak ka ng 666 or hindi niya na lang. Isipin niyo yung Great Tribulation. Napakahirap ng mga kapatid. Paano naging napakahirap niya? Isipin niyo yung lockdown. Walang lalabas. Na walang ano yun? COVID. Vaccine. Yan. COVID vaccine. Walang COVID vaccine. May karugtong vaccine. Tama mo ba mga kapatid? Bibili ka, pupunta ka sa ospital, magpapagamot. Asan ang vaccine mo? Wala. Awake ka. Ano na to? Emergency. Vaccine. Wala. Awake ka. Mamatay na yung pasyente mo. Ganun po yun. Tatak ng 666. Meron ka? Okay, pasok. Naghihingalo yung anak mo o yung sino sa inyo? Naghihingalo? May tatak ng 666?
Okay, pasok. Wala, labas. Mamamatay na to. Patataka muna. Di ba nila lang? O, nakuha niyo po? O, sabi mo, sige, tataka niyo na. Okay. Isa talas ka na. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? So, the 10 virgins, hindi yan reason, mga kapatid. Nako. Alam niyan, hanggang ngayon, mga kapatid, ginagamit yung 10 virgins para sabihin nila mga tapat-tapat. Para i-prove na sila yung tapat. Ito, walang sinabi yung tapat ng maliligtas. Those who are alive and remain, they have the power. Okay, tayo. They have the power to be alive and remain until Jesus comes. And you know what? The power to be alive and remain? The Holy Communion. Bakit? There we declare, by His stripes, I am healed. My youth is renewed like eagles. By His stripes. You are proclaiming the victory of Jesus, of what Jesus has done at the cross for you, of what Jesus paid for you. You are proclaiming. Alam natin ang benefits nito sa atin. Hindi natin alam yung mga virus dyan, yung mga ginagawa natin dyan sa yung dinilalakaran natin dyan mga kapatid na nakakaiwas tayo dyan. It is by the blood of Jesus Christ. It is by the body of Jesus Christ. Sa araw mga kapatid, sisip ko po sa inyo, yung the Jubilee year, makikita niyo. Na ito, kaya makikita niyo yung galaw ng Diyos sa buhay natin. Every time na 50 years Jubilee sila, mga kapatid, yun ay tanda na lahat ng utang bayad. Bakit 7? Ano ba ginagawa ng 7? Di ba pagsamba? Every 7, pagsamba yan. 7, laging sumasamba, samba. Kaya yung pagsamba natin, alam natin, linggo-linggo lang. Hindi, sa Panginoon, may bilang yan. Alam niyo kung bakit naging ang bansang Israel ay naging captive sa Babylon, dinala ng Panginoon sa Babylon, pinaalipin sila. Why? They're not observing the Jubilee year. They're not observing the 7 years rest. Yung every 7 years, nagre-rest dapat yung lupa nila. O, anong dahilan bakit sila pinaalipin doon? Hindi naman dahil sa kanila. Kasi hindi sila nagsasamba. Paano hindi sila nagsasamba? Anong ginagawa nila? Imbis na nagsamba sila, nagtatrabaho. Mostly sa Israel, ang mga tao doon, farmers. So, walang pahinga yung lupa nila. Naman mo mga kapatid. Kaya ang reason sa Jeremiah, pag binasa niya, they will be 7 years under captivity sa Babylon. 70 years. Bakit 7? 70. 7 is multiple of 7. Diba? 7 times 10. Diba? Amen? 70 years. Kasi 7 years. No? 7 years, observe nila, 7 years. Kung meron tayong week na 7 days, every week, nag-rest tayo. Tama? Oh, meron ding 7 years na ino-observe sila. Ang tawag doon, 7-year rest. Ino-observe nila. Every 7 years, hindi sila nagtatrabaho. Talagang nagpapahinga sila. Bakit sila magtatrabaho, hindi sila magtatrabaho ng 7 years? Because on the 6th year, ang sabi ng Panginoon, I will double your blessing. Dinodoble nila yung blessing ng Panginoon, yung blessing on the 6th year. Nag-harvest sila, nag-doble-doble. Sabi niya, doble-doble. Harvest natin, doble. O, di ba? Amen? So, ano sabi ng mga ayaw nilang maniwala sa Panginoon? Ayaw nilang yumaman dahil sa Panginoon. Pagtitiwala nila sa Panginoon. Gusto nila yumaman sa sarili nila. Sabi niya, kung magtatrabaho pa tayo ng pagbubutihin palalo natin ang trabaho, dito sa pitong taon, mas doble yung makukuha natin. O kasi dito 6 years, dinoble ng Panginoon eh. E pinalo na pag pinabuti natin sa 7 years. Doble rin. O ano nangyari? Na doble ba? Hindi. Nawalan po sila. Amen. So ano nangyari? Pinalipin sila. 7 years. Kaya yung 7 years, hindi ba sa 7 years yun? Kaya 7 years yun kasi maraming observe, hindi nila i-observe sa Panginoon. Yung 7. Kaya, why 7? Because 7 is a lucky 7. No? Because 7 is the number of God completeness. Number of completion. Number of
perfection. At ang first mention of 7 is sa Genesis. Sabi niya, on the 7th day, sabi ng Panginoon, God rested and finished His work, and He rested 7. And God sanctified 7. Binanal ng Panginoon. Amen. Tapos hindi observe, ano ka ngayon? Doon ka sa Babylon. Pero, binalikan sila ng Panginoon dahil mahal sila. Israel po yun. Puntahan natin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Behold, I tell you a mystery. Say mystery. Isipin mo, anong pakinabang mystery sasabihin sa'yo? May maintindihan ka ba doon? Oh. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep. Oh, alam niyo na yung sleep. Yung natutulog sa church, mga kapatid, hindi po yan. Pa, habang nakikinig ka sa kanan siya natutulog, hindi po yan. We shall not all sleep. Ang tinutukoy niya doon, yung nakapayapa. Hindi lahat tayo sa Tagalog, hindi lahat tayo mamamatay. Di ba? Tama? O kaya, yung iba sabi nila, lahat ng tao mamamatay. Pag mamamatay ka na, mamamatay ka na. Kung hindi. Huwag gano'n. Hindi. Wrong posture yun. It is not a right posture of a Christian believer. If you are a believer, mga kapatid, your posture is to look for your blessed Lord. Not for look for death. Hindi mo nga inihintay yung kamatayan mo. Inihintay mo yung pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. That is the right posture na isang tao na nananampalataya sa Panginoon. Andun lagi yan sa'yo. Anytime, kahit tulog ka mga kapatid, alam mo, ang Panginoon babalik. All the mystery. Pag sinabi pong mystery, dito tayo tingnan mga kapatid, rapture is a mystery. Ulitin ko, rapture is a mystery. So, ang tinutukoy dito is, na mystery is the rapture. Amen? Because rapture is a mystery. At ang sabi yan, we shall not all sleep. We shall not all sleep, but we shall all be changed. We shall all be changed. Ano yung change? Yun yung sinasabi ko nga sa inyo. Ano yung change na yun? Yun yung redemption of your body. Babaguhin tayo. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen. At sinabi niya, it is a mystery. Why mystery? Sapagkat hindi mo ito matatagpuan sa Old Testament. Hindi mo ito mababasa, hindi mo ito matatagpuan. Hanapin mo yung rapture sa Old Testament. Wala. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Wala pong rapture sa Old Testament. Wala pong ikaw masusumpungan o mangaral tungkol dyan. Wala. Kasi hindi nila alam yan. Mystery yan sa kanila. Yan po ba mga kapatid? Pero, tingnan nyo mga kapatid ha, yes, it is a mystery na sinasabi natin, mystery po ito, pero, na-experience ito. Ito rapture na-experience in the Old Testament. Sino na-experience ito? Sino? No. Enoch. Si Enoch. Siya yung kinuha ng Diyos. Yung kinuha na yung mga kapatid, hindi po siya namatay. He was raptured bodily. Nawala po siya. Diba? Another is Elijah. Kinuha din siya ng Diyos bodily. Nawala siya. Umakit siya sa langit. Bodily. Kaya yung sinasabi sa Revelation, mga kapatid, na meron dong babalik, mga dalawang propeta, mga ngaran, possible. Si Elijah po yung isa doon. Pero hindi siya namatay. Pero doon sa Revelation, doon siya namamatay. Kasi nangangaral siya. Kasi, ang tawag po sa kanila is yung 144 seal. During the 7 years tribulation, sila po yung magiging evangelist. Magiging evangelist po sila. Kaya meron po mga tribulation saints. May maliligtas pa rin sa tribulation. Pero, very, very slight na lang. Kasi, ang kaligtasan mo ron is yung
Hindi ka tulad kayo, ang kaligtasan mo ano? Wow! Believe in the Lord Jesus Christ. Receive Him as your Lord and Savior. Amen? Amen po? And continue to hear God's word. And you shall be saved. Believe the Lord Jesus Christ that He died for you. And God raised Him from the dead, you shall be saved. Pero during the 7 years tribulation, ang kaligtasan mo doon, only kung ikaw ay tatanggapin mo, realizin mo ang magka ng 666. Because that is the number of Satan. Yun lang ang magagawa mo. Or, kung Hudyo ka, meron silang tinataguan. Meron silang taguan. Sa Amerika kasi pag nag-ipo-ipo ng malakas, meron silang mga basement. Kaya nga sa Israel, puro mga bundok, puro mga bato. Ang dami kong, ewan ko, yung may ano sila doon, tataguan sila na hindi sila makakasama. Nangyari po yun. Kasi yung Book of Isaiah, natagpuan niya mga kapatid ng mga taong nandun sa loob ng kuweba. Yung aklat ng Isaiah, ang tawag sa kanila is essence. Sila yung mga taong nag-ingat sa sarili nila. Iningatan nila yung aklat na yun. Sabi mo, nabuhay sila sa loob ng doon, tagal. Kahit ngayon, hindi natin alam, kapatid. Tayo, enjoy tayo dito sa mundo. Tapos biglang mawawala yung kung ano mawawala dyan, hanapin mo. Oh, init. Hindi ka saan sa aircon. So, walang aircon pala. Sabi niya, ano yan? Pagkain. Hindi mo alam, hindi ka na pwede lumabas. Nang walang, vaccine. Hindi. Walang tatak na 666. Everybody say amen? Amen. So, nasaan na po tayo, mga kapatid? So, yun nga, si Elijah, si Enoch, na-experience po yun. Tama po ba, mga kapatid? Amen? So, nangyari rin ang rapture. Pero walang mystery nga eh. Paano wala si Enoch? Paano wala si Elijah? Ano nangyari sa kanila? Oh, di ba mystery? Amen po ba? Pero today, in the New Testament, is no longer a mystery. Bakit? Mangyayari po ang rapture in a wide scale. Hindi sa tao ng wide scale. Maramihan. Church. Hallelujah. Hallelujah. Why? Sama mo na, pati lolo mo. Yan ang plano ng Panginoon sa wide scale. It's the rapture of the church. Tapos may magsasabi dyan mga kapatid na nawala sila, disappear. Kaya mag-alala doon, kung nawala sila, nawala, nandito pa naman ako. Sabi ka na, nako, iwan ka na talaga. So sabi ni Paul, I'll tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. You know why? Mga kapatid, ano pong aklat to? Oh, 1 Corinthians. Alam niyo po yung mga Corinthian church? They are called babies. No, baby. Ano sa babies? Baby Christian. No, mga baby Christian sila. Yan. At hindi lang dyan. Diyan sa Christian, sa Corinthian, diyan din yung mga Kristiyano na pumapasok po sa prostitute yung templo, diba? Templo ng prostitute, pumapasok diyan. Diyan din sa aklat ng Corinthian, yung nagdidimandahan ng mga Kristiyano. Kasi mga baby Christian kasi yan Alam mo sa mga baby Christian yan, magulo. Pero, makinig tayo. Diyan sinabi ni Pablo ang mystery about the church. Amen? So, lahat, pati itong mga tao na to, kasama to. If you are really born again, as long as you are born again, you shall be saved. You will go up. That is the truth. Yung Thessalonians, sino mga tao doon? Oh, di ba may sinaway si Pablo doon? Sa Thessalonians, huwag niyo lang tingnan mga kapatid. Sabi, na yung sinasabi kasi. May sinaway ang Panginoon. Alam mo sino? Yung mga taong tama.
Ang lahat ng tamad, magsabi ng amen. Sabi ng Panginoon doon, sabi niya, huwag niyong pakainin ang mga tamad. Pero doon sa aklat na yung sinabi, yung pagbabalik. Kung sabi niya, the Lord will Himself will descend from heaven, and we who are alive and remain will be caught up to heaven and meet Him in heaven. And we will be together forever. So makinig tayo. I-rebuke ng Panginoon ni Paul itong mga tao na to, di ba? Yung mga pumapasok doon sa prostitute, ang sabi ng Panginoon, don't you know that your body is a temple of God? Oh, tama po ba? I-rebuke sila. Pero ang rebuke ni Pablo is like a fatherly love to the son. Parang ama. Kaya sa church, mga kapatid, tayo na i-rebuke. Hindi i-rebuke para ikaw na, hindi na ako kasi hindi po ganun, mga kapatid. You are being rebuked, chastened as a father, as a son. Chastening is as a father chastening his son, not condemning you, but sabi nga, sa una, masasaktan ka, pero later on, ma-realize mo, ay ito ay magiging buhay para sa magpapasal. Amen. So, yung Corinthian ay sinay ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon dito, ang sabi ni Pablo dito, mga kapatid, we shall all be changed. Oh, amen po. Right? Kung kayo ay totoong nanampalataya sa Panginoon, yung mga gumagawa nito, sinaway ng Panginoon, hindi nyo ba alam yung katawan ay templo? Tuloy natin yung basa. Hindi natin, kung sinabi ni Paul, sabi niya, we shall all be changed. Oh, 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Oh, di ba rapture? Tama ba? Ano yun? Babaguhin tayo. Itong may bulok, pagkabulok, papalitan ng hindi nabubulok. Itong may kamatayan, papalitan ng walang kamatayan. Hindi ito yung pag namatay ka na, sabi niya, pag namatay ka na, di meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi, dito pa lang sa lupa. Tinanggap mo na ang buhay na walang hanggan pag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo. He is the life. Siya ang buhay mo. Dahil siya ang namatay para sa iyo. Hindi pag namatay ako sa doon ka makapal mo. Hindi, ang buhay mo doon, mga kapatid, hindi ka mabubuhay doon. Mabubuhay ka doon sa white throne judgment pag hindi mo nakilala ang Panginoon Jesucristo. Doon ka bubuhayin para makasalangit, hindi para doon ka dalhin sa impyerno. At doon, mga kapatid, ang sabi niya, ang uod ay kahit kailan, anong gawin mo, walang kamatayan. Mahirap, mga kapatid. Sabi niya, wala bang impyerno, pastor? Meron po. Many times, si Jesus Christ mo nagbabanggit, mayroong impyerno. So sabi ng Panginoon dito, in a moment, in a twinkling of an eye. So imagine natin, mga kapatid. The last trump, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible. And the dead will be raised incorruptible. Imagine natin, mga kapatid, yung katawan natin. Incorruptible. And we shall be changed. Itong nabubulok. Incorruptible kasi nabubulok, di ba? Yung tumatanda. Yun yung pagkabulok eh. Di ba? Huwag sabihin, pag nakita kayo ng matanda, kayo may matanda rin, nabubulok. But yun ang tinutukoy dito. Yung pagkabulok, papalitan ng kahit kailan, hindi na mabubulok. Ibig sabihin ng mga kapatid, kahit kailan, hindi ka natatanda. Kasi part yan ng sumpa sa lalan. Nakuha po. Yan, yung pagkabulok. Kala natin, ano ba yung nabubulok na yun? Sabi niya, amoy ano na eh. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, this incorruptible, yung body natin, this corruptible will put on incorruption. Incorruption. Ibig sabihin, hindi na nabubulok. Ibig sabihin, yung katawan natin, hindi na nabubulok, hindi na ito tatanda kahit kailan. At kahit kailan, hindi ka na magkakasakit. Kahit kailan. No more pimples. Tama ba?
No more wrinkles. No more. Ayan. No more falling hair. No more falling teeth. Yung nalalaglag na bibi niya, lalaglag na ako. No more falling everywhere. Kahit saan. We will have a brand new body. This corruption will put on incorruption. At hindi tayo espiritu na, hindi po ganun. We will have a physical body. Isipin niyo yun, mga kapatid. Yung katawan ng Panginoon Jesucristo, kung paano siya nabuhay magmuli. Di ba? Ganun ang katawan po natin. Kaya nga siya nabuhay na magmuli para ipakita sa atin, this is your brand new body. Nakita mo pa ba yung hirap ng mukha ng Panginoon na sugat-sugat dito? Hindi na. Ang makikita na lang natin doon, yung butas. Sa paa at dito sa kamay at yung kanyang tagiliran. Kaya sabi ng Panginoon, pagbabalik ng Panginoon sa aklat ng Revelation, makikita mong tumulos. Sino ang tumulos sa kanya? Hindi naman yung tao, yung Romano. Pagbabalik ng Panginoon, diyan pa rin mga Romano. Verse 54, so when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. 55, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Magtatanong sila, ito yung nakasulat ng kapatid, O kamatayan, nasa ng iyong kamandag? O sabi niya, O Hades, o impyerno, sabi niya, impyerno, nasa ng iyong victory? Nasaan? 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 Walang pumapasok sa impyerno. Walang namamatay. Bakit? They have a brand new body. Their body is now put on yung incorruptible, yung corruption, nagiging incorruption. Yung mortal body, nagiging immortal. Wala ka ng kamatayan. Amen. Sabi niya, where is your sting? Nasaan ang kamatayan? Hahanapin ng tao kamatayan. Walang kamatayan. You are alive forever in the Lord. And you have a brand new body. Bakit? Yung hindi na nabubulok, hindi pa tumatanda. Yung namumroblema sa pimples, hindi na nagkakaroon ng pimples. You will forever look young, beautiful, and handsome. Saying, it is written, death shall swallow up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin. And the strength of sin is the law. Tinatito mga kapatid. Ang kamandag ng kamatayan ay ano? Kasalanan. So, kasalanan hanggang ngayon mga kapatid is destructive. Maraming sinisira ang kasalanan. Huwag niyo sabihin, born again kayo mga kapatid. The more, pag nagkasala kayo at kahit born again kayo, destructive po ang kasalanan. Hindi ibig sabihin, ligtas ka rin. Wala na kapangyarihan sa iyo mga kapatid. Amen? Pero there is consequence. Ay papabayaan mo, ikaw ang maglulusan. Wala po ba mga kapatid? So the sting of death is sin and the strength of sin is the law. Sabi niya, but thanks be to God. Anong version? But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Diba? Itong kamatayan, nasaan itong kamatayan? O impyerno, nasaan ang kapangyarihan mo? Thanks be to God. Jesus Christ has given us the victory. Saan? Doon sa kamatayan at doon sa impyerno. Doon sa kasalanan at doon sa kamatayan. Niligtas tayo. Binigyan tayo ng tagumpay ng Panginoon. Kaya walang kapangyarihan sa iyo kamatayan. Walang kapangyarihan sa iyo kasalanan. Thanks be to God. Pero dalawang victory. Anong binanggit dyan? Kasalanan at yung kamatayan. Where is the sting of death? Hades, where is your victory? Hades, ano yung impyerno yun? Kamatayan mo. And the sting of death is sin. And the strength of sin is the law. Ano yung law? Yung law ng kautusan under the law. We are no longer under the law. We are under the grace of God. And the grace of God, sabi niya, teaches us
denying ungodliness and worldliness. We should live soberly. Ano yung soberly? Wise. Maging wise po tayo. Alam mo nang mali, huwag mong gawin. O, amen po. Alam mo nang tama, gawin mo. Wise, soberly, righteously, and godly in this present age. This present age, referring to our age. What is our age today? Age. Church age. Ito ang huling age, mga kapatid. Church age. Wala na pong susunod dito. Ang susunod dito, yung millennium age. Pagbabalik ng Panginoong Kristo. 1,000 years. At ang katawan natin doon, wala na pong kamatayan. You are already. You have brand new and glorified body. Sino ang tao dito? Yung mga Israel. Binigyan sila ng pagkakataong mabuhay ng 1,000 years. Na ano? Nasa laman pa sila. At ang buhay doon, alam niyo mga kapatid, sabi doon, 100 years. Ang pinakabatang mamamatay doon is 100 years old. Sabi, mahaba ang buhay talaga nila. Para si Adan, kaya si Adan, mga kapatid, mabot ng 900, ano yan? 60, so, si Adan, mahaba ang buhay ni Adan. O, amen po, mga kapatid. Patuloy natin yung basa. So, thanks be to God. Sa verse 58, therefore, my beloved brethren, kinig tayo dito mga kapatid, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sa atin, mga leaders, kapag nag-preach tayo ng rapture, ang tao will be encouraged to work hard for the Lord. Amen? Ang reason kung bakit ang tao, wala yung puso nila sa pag-akay, wala ang puso sa kaluluwa, mga kapatid, wala ang puso sa ministry, because the blessed hope has been removed from their side. Hindi nila yung pagbabalik. Amen? Ang susi, mga kapatid, dyan. Bakit dito sinabi ni Pablo? Therefore, be steadfast. Therefore, ibig sabihin therefore. Because rapture is not revealed. Alam mo na ang gagawin. Ibig sabihin, na-reveal na sa iyo yung mystery. Rapture has been revealed, and therefore, sabi, be steadfast. Become steadfast, become immovable, always abounding in the work of the Lord. Alam niyo, hindi masasayang ang inyong ginagawa. Alam mo, ang ginagawa mo ay para sa Panginoon. Alam mo, ang ginagawa mo para mayaya ng akay. Hindi lang yung sarili natin na akay natin. Inaakay din natin yung sarili. Amen! Pinapakita natin sa kanila ito. Pagdating ng Jubilee kasi, nasabi diyan, kung magbebenta kayo ng lupa, no, magbe-base kayo doon sa tagal ng taon bago dumating yung next Jubilee. Yung Jubilee. Kasi sa Jubilee year, kasi mga kapatid, Jubilee year, lahat ng lupa mo na nabenta, kung nakapagbenta ko ng lupa, no, nabenta kong lupa ngayon, kasi sila may mga ari-arian talaga sila eh. Kanila yun eh. Hinati yung bansang Israel, hinati yan sa 12 tribes of Israel. At bawat isa sa kanila ay mayroon talagang lupa. So, pag naghirap sila mga kapatid, di ba binibenta nila yung lupa nila? Kasama doon yung harvest. So, sabi doon, mga kapatid, kung magbebenta kayo ng lupa, no, sabi niya, magbe-base kayo doon sa kung ilang taon yung next year. Halimbawa, sabi niya, kung matagal pa yung, kung, halimbawa, 49 years pa bago mag-jubilee, eh mahal ang halaga nun. Kasi matagal pa. Pero kung ang jubilee bukas, halimbawa, sa next year na, magiging mura yan. So, depende dun sa tagal ng jubilee. Bakit nagiging mura? Kasi kung pag binili mo ngayon, ano, itong lupa natin, di akin, binili ko, mahal. Tapos, pag next year pala i-jubilee, ang mangyayari sa jubilee, yung may-ari ng lupa na yun, ibabalik yun ng libre. Yun, ibabalik yun sa may-ari. Yun po, ganun po yung jubilee, mayroong paglaya. Kaya sabi niya paglaya, diba? Verse, basahin mga verse. Sige. Verse 13. 14 verse.
Ito kasi mga kapatid, kunyari ako naghirap na mga kapatid ngayon, no? Pagdating ng Jubilee, lahat ng pag-aari ko na nabenta ko, lahat ang babalik sa akin. Akin na uli, ako na uli yung may-ari ko. Nakuha niyo. Kaya sa Israel, lahat sila pinagpala pagdating ng Jubilee. Yung nakabenta, halimbawa ako, marami ako nabiling lupa. Ito, mura na to. Pero kumikita pa rin to eh. May harvest pa rin to. Pero mura ng bili ko. Kikita ako doon dahil may harvest yun. Malaki lupa yan, di ba? Mura na yun, tapos yung harvest nun, akin din yun, kumita ko, di ba? Pero pagdating ng, next year na yung year niya, dahil mura binili ko, next year na yung Jubilee, sige ba, balik ko na yung sa may libre. Nakala ko, libre. Anong ibig sabihin ito mga kapatid? Jubilee year. Alam niyo si Jesus Christ namatay is a Jubilee year. Kaya yung Jubilee kaya ang Jubilee, tumatapat din yan mga kapatid na naghahandog sila na nung the Day of Atonement, naghahandog sila at meron silang pinatutunan ng trumpeta. Kaya may trumpet. Kaya natin sa pagbabalik ng Panginoon, may trumpet, may mga significance po yun. Nung pagkamatay nung slave na yung hayop na hahandog, di ba? Yung sa Day of Atonement, no? Kasi ceremony yan, di ba? Tama? Amen? Meron silang paghandog sa umaga at may paghandog sa hapon. So yung hapon, si Jesus Christ umatay hapon. Sa evenings, offering po siya. Diba? Tama? So, sa evening offering po, yun yung Day of Atonement nila, mga kapatid, na inihandog nila. Pagkamatay, sabihin pagkamatay, naihandog na eh. Pagkamatay yun, doon na natatapos yung paghahandog nila, tutunog na yung trumpeta. Yung trumpeta na yung mga kapatid, ang sumisigaw, sumisimbolo yung mga kapatid na lahat ay malaya na. So, kumbaga sa ano ba, bakit ba siya namatay? Di ba para sa kasalanan? So, bago namatay siya, di ba tawag kasalanan? Amen. O, nung namatay na siya, di ba natubos na? So, yun yung trumpeta, tutulog na po yun. Para ano sabi, natubos na kayo. Nakuha niyo po, wala na kasalanan. Di malaya na, masaya na, tama? Ganun din po ito mga kapatid. Pagdating ng Jubilee, ito physical to ha. Physical to. Pagdating ng Jubilee niya mga kapatid, naghandog sila, tutunog yung trumpeta, tandaan mga kapatid, na lahat ng yung pag-aari mo, babalik sa iyo. Pati yung mga alipin na binili mo, babalik din sa sarili. Magiging malaya po sila. Kung meron ako ngayong alipin mga kapatid na binayaran ko, pagdating ng Jubilee, palalayain ko. Laya po na yan. Ako na po. Yung Bible. Ano to mga kapatid? Leviticus. Ano ang sabi ng Leviticus? The shadow of the things to come. The Old Testament is the shadow of the things to come. Larawan po yung nandarating. Si Jesus Christ ng ating Jubilee. Nung bumalik ang naparito ang Panginoon, namatay si Kristo. Siya yung Jubilee. Siya yung handog para sa kasalanan. Jubilee yun po yung pag-celebrate po yun. Ano gusto kong sabihin dito mga kapatid? Kapag malapit na yung Jubilee, ano na ang value ng mga bibili? Mura. Ano po? So, bibili ka ngayon ng mura lang. Dahil, pagdating ng Jubilee, mawawala na sa iyo. Kaya ka naman kahit mura binibili mo, kasi kikita ka pa rin. May harvest kasi yun eh. Nakuha niyo po. Ako naman, kung ako yung nabenta ko yun ng mura ko na. Ang maasa naman ako, nababalik mo sa akin yan. Nagkaroon ako ng pera, di ba? Kasi, dipit ako eh. Masamantala. Pero magiging akin yan pagkatapos. Mura na. Kunting-kunti na lang akin na. Nakuha niyo yung mga kapatid. Hindi ka maghihirap ka. Yan ang batas ng Panginoon. Kaya sabi niya, lahat kayo gawin niyo ito para walang maghihirap sa inyo. Kaya pag binasa niya, walang maghihirap. May kinalaman dito. Kasi ang Diyos mga kapatid, hindi lang po yung physical na buhay ang sinusupply sa atin ng Panginoon. Hindi lang physical, pati spiritual, pati yung future natin na pinuprovide tayo ng Panginoon. Sa panahon natin, kaya naman itong kinalaman natin sa panahon natin. Anong kinalaman? Sa panahon natin ngayon mga kapatid, nakikita natin malapit ng bumalik ang Panginoon, di ba? Amen. Hindi sinabi ng Panginoon, babalik na ang Panginoon. Hindi na magtatrabaho. Diba? Kasi babalik na ang Panginoon, tutulog na lang. Tamad po yun. Sa tamad po yun. Ang gusto ng Panginoon, bago bumalik ang Panginoon, be occupied. Work. Abound in the work of the Lord. Maging busy ka sa Panginoon. Sa pag-aay, pag-share ng Word of God. Malaman po ba? But, sabi ng Panginoon, but, take it slightly. Ano yung sabihin?
Let not your heart trouble. Ano yun? John 14. Anong sinasabi doon? Rapture, di ba? Let not your heart trouble. In my house, there are many mansions. If it were not so, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, sabi niya, I will come back again and return to you and receive you to myself. That is true. So the secret na huwag tayo maging trouble, mga kapatid, is to know the coming of our Lord Jesus Christ. Because the more we know this, we have hope. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Hindi po? So, ibig sabihin, magtrabaho tayo, pero, okay lang yan. Tinanggihan tayo doon. Huwag kang magdamdam. Take it slightly. Mababa na yan. Mababa ng value yan. Amen? Ang isipin natin, we are abounding in the Lord. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Nagsasayang tayo sa Panginoon. Hindi problema to. Sabi, let not your heart trouble. Mas isipin. May problema sa akin. Hindi ako atin. You value. Less value. Malapit ng bumalik ng Panginoon. Magtrabaho ka, sige, tumulong ka sa kapwa mo, maglingkod ka sa Panginoon, do the work of the ministry, paglingkuran mo ang Panginoon, pero yung mag-appreciate ka dyan, take it slightly. Amen. Kasi malapit na bumalik ang ating Panginoon. Kaya kapag alam nito, the more nagkakaroon tayo ng puso para sa kaluluwa, puso para sa ministry. So it is the grace that teaches. Sabi niya, grace teaching us that deny ungodliness and worldliness, we should live soberly, righteously, and godly at this present age. So, ang grace mo kapatid, ang itinuturo nito, yun yung first part ng pagtuturo, denying ungodliness and the worldliness. Dinibinay po natin. And we should live soberly. When we deny the world, sabi nga, don't love the world. Or the things in the world. For all the things in the world are passing away. And the last of it are passing away. But he who does the will of God abides forever. Abide, manatili ka. Manatili ka. Huwag kang paalis-alis, huwag kang pawala-wala, magpatuloy ka sa ating Panginoon. And you will have hope. The more you hear, the more God will supply. The more you hear, the more God will work miracles in your life. Because faith comes by hearing and hearing the word. Sometimes tinatanong natin, bakit hindi nangyari sa akin? May pananampalataya na. May pananampalataya na. You know, it's not that faith. Faith comes by hearing and hearing the word of God. When you have faith, that's the time you can receive. May pananampalataya tayo sa Panginoon. May pananampalataya na natin kayo. Ang pananampalataya ang bunga ng pakikinig. At pakikinig. Ibig sabihin, hindi lang pakikinig sa boses. Pakikinig at pakikinig at pakikinig at pakikinig. Amen po. Praise God. Tayo po yung manalangin, Lord. Salamat po sa oras nito. Salamat po sa mensahe. At patuloy mo po kami turuan, Panginoon. Patuloy mo po buksan ang aming puso, ang aming isip. At ang mystery na ito, Panginoon, ay lalong mahayag po sa amin. Upang kami po, Lord, katulad na sinabi mo, Panginoon, may be steadfast, immovable, abounding always in the word of the Lord. Sumagana po kami, Panginoon. At manatili po kami masagana sa gawain, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, tayo mga lalaki, salamat po tayo, Lord. Tapos natin kamay, Lord, salamat po, Panginoon, sa oras nito. Sa oras nito, Lord, ang araw nito, inihayag mo po sa amin. Ayaw mo po kami maging ignorante, Panginoon. Kaya sa oras nito, Lord, hindi na po kami ignorante. Dati ignorante nga po, Panginoon. Pero ngayon, Lord, salamat po. Inalis mo po kami sa pagiging ignorante.
Now we know, Lord, that you are coming for us. And we are looking for blessed hope. The glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Lord, habang hinihintay ka namin, Lord, ikaw po ang aming inaasahan. Ikaw po ang magbibigay. Ikaw po magtuturo sa amin. All things, Panginoon. Ikaw po ang nangako sa akin. O Panginoon, I will pray the Father that He will send to you another helper. Lord, thank you for your Holy Spirit who teaches us all things and guide us into all truth. Lord, we thank you for this truth about the rapture. Thank you, Lord. Lalo mo pa po buhayin sa aming mga puso, Lord, ang mystery nito sa aming sarili, sa aming puso, sa aming isip, at maging handa po kami. Anytime na ikaw ay bumalik sa amin, Panginoon. Anytime na kami ay tawagin mo. Anytime na marinig namin ang yung tinig na nagsasabi, come up here, and we shall be right there, Panginoon. With you, together, forever. Hallelujah. In the air, Panginoon. To meet you. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya salamat po, Lord. Pagiging ng Panginoon, and for this coming week, the Lord bless every one of you, your family, your children. The Lord bless you with the blessing of Father Abraham. The Lord keep you from all harm, from every danger, from every sickness, from every calamity, every work of darkness. The Lord keep you in the precious blood of Jesus. Covers you with the precious blood of Jesus. In the name of Jesus. And the Lord be gracious to you and grace you. Lift up His countenance upon you. Grant you the peace, shalom, wholeness, well-being. Satisfies you with long life. And show you His salvation. Show you Jesus as you walk with the Lord. Receive more from Him. Know more from Him. And the more you know Him, the more God, Jesus, leads you in the way you should go. In Jesus' name, amen and amen. God bless you, and the Lord bless you.